Magandang araw po sa lahat. Ipagpatuloy po natin ang vlog sa Bohol. Sa araw na ito yung last day namin sa Bohol, guys. So, maaga kaming nagising kasi ngayong araw ay balik trabaho na ang aking parents. Mag-harvest sila ng mangga doon sa may Panglao at si Dimitri nga ay gusto niyang sumama makita sila mag-harvest ng mangga at para na rin magpasyal-pasyal kami doon sa Panglao. So, ayan, dumating na kami dito sa may pag-harvest ng mangga nila mama ngayong araw. Ito pala ang business ng aking parents, guys. Nagbabay and sell sila ng mangga. Sila yung nag-harvest din. Tapos pagkatapos nito, ibinibenta din nila to sa mga market, sa gilid-gilid ng kalsada. Syempre, may patong na kasi nga negosyo. And ayan, si Dimitri gusto niyang ma-experience din yung trabaho nila mama at papa ko. So, tumulong siya mag-harvest ng mga mangga. Sabi niya, hindi pala madali mag-harvest ng mangga. Lalo na pag aakyat. Yung papa ko yung umaakyat sa mangga at yan yung tong trabaho ng aking parents. Pag may mangga yung negosyo nila. Pag hindi naman season ng mangga, iba naman yung binebenta nila ng mga prutas. Depende sa season. At kasama din nila yung aking kapatid. Meron kaming isang helper na kapitbahay namin. Siya yung at yun, nag-try lang ng saglit si Dimitri kung paano mag-harvest ng mangga. Sila mama, after nilang mag-harvest ay magbebenta naman sila sa Panglao ng mga manggaan. Ayan nga, dumiretso kami dito sa may Panglao sa Dumaluan Beach, malapit to sa Bohol Beach Club para maligo kasi gusto ni Yuri talaga maligo ng dagat. Hindi pa nga siya totally magaling talaga pero wala na siyang lagnat, inuubo lang siya. So pumayag na ako na maligo siya ng dagat para mawala yung ubo niya. Sabi nila maganda din daw yung dagat. Pag naligo ng dagat mawala yung ubo, sipon. Sobrang napakainit nga dito sa dagat kaya hindi rin kami nagtagal. Pagkatapos naming mag-swimming lang ng kaunti, ay dumiretso kami nag-lunch kami dito sa may Mist. Magandang restaurant sa Bohol. At dito rin sila Dimitri nga while waiting for our order, nagtrabaho sila kasi may kailangan silang tapusin na trabaho. So, ito yung mga in-order namin ng mga pagkain. Masarap dito sa Mist, dito sa Bohol, guys. Maganda yung restaurant nila, maganda ang ambience, yung pagkain, malalaki ang serving. Okay naman yung presyo. Ano lang, sapat lang sa laki ng servings din nila. Okay. And then, etong araw naman to, kinabukasan na to, pumunta kami dito sa may Kalapi, Bohol, kasi silang mama maagang nagising. Kasi magtitinda nga sila ng mangga nila na na-harvest nila kahapon, ititinda nila dito sa market. Kasi ano ngayon, parang sa Bisaya ang tawag, tabo ba? Ano tawag yung sa Bohol ang tawag tabo, ang sa naman sa Negros Oriental naman paunay. Ewan ko ano yan sa Tagalog. So hinanap namin sila mama sa kanilang pwesto. Dito nga sila nagtitinda sila mama every Thursday sa may Kalapi Bohol Market. And ayan, yung pwesto ng aking mama dito sa may loob kasi hindi mainit. Then si papa naman dun sa may labas. Guys, ko sa mga taga Kalapi dyan, taga Tubigon, sa mga baka makita niyo yung parents ko, every Thursday silang nagtitinda ng mangga dyan o kung ano mang tinda nila, ay bilhan nyo naman sila, suportahan nyo naman sila sa kanilang small business. Maraming salamat po. And si Dimitri nga yan, gusto niya na mag-try magtinda ng mangga. Ma-experience din niya magtinda ng mangga kasi kahapon nag-harvest siya, ngayon tutulong siya para magtinda ng mangga. And napakainit nga sa araw na yan. Maaga pa, mga alas 8 pa yan, pero mainit na.
Sila mama ko sobrang aga nila nagising, mga 3 AM pa siguro nagising na sila, nag-prepare tapos dumiretso dito. Ang daming ang nasa shock doon pa nakita si Dimitri magtinda ng mangga. Pahala to? Gusto ko niya? Grabe nang itaan ta, 25. Siya pa to niya. Okay po ba to? 60 kilo te. Bulbular, 60 ang 100 ang dagko. Barbular. Dagan ba? Sige ito may dudgar mula. Amo na pagsama. At sa wakas, after 30 minutes niyang pagbabantay sa tinda, meron ding bumili sa kanya ng mangga. 30 na na. Yay! Pradawad naman, 30 pesos. There's more. She wants more. 97. Hindi nga kami nagtagal dito kasi medyo mainit. May mga bata sila Yuri kasi parang hindi pa talaga totally healed si Yuri. Tsaka si Mia naman, naiinitan siya dito. Ang init masyado dito sa Bohol. Hindi kakaya dun sa amin sa bukid talaga. Mas malamig dun sa aming bukid. So, hindi na kami nagtagal dito. Umuwi na kami ng bahay. Sila mama naman, sabi niya, after naming umalis ay marami din daw bumili ng mga mangga sa kanila. Maigo pa na siya sunod. Ayan nga si Mia pagkarating namin ng bahay ay natulog ang bata, napagod siguro sa init ng sa init doon sa Kalapi. Si Yuri naman at ang kanyang cousin, nakabili sila kanina ng pangluto-luto na laruan. Kaya nagluto-luto sila dito sa labas. Luto ko na siyang water. It's for Papa's coffee? No, for Papa's. Wala. Wala. For Papa's drink. For Papa's drink. Papa drink. Papa mo ka na ayaw ka matakaw eh. Ako ng fire. Careful kay paso niya ka na. Kami fire. Natawag ako may fire. Ako fire. Taklob it. Okay pa niya. At sila mama at papa nga ay nakauwi na rin ng bahay sa pagkahapon na naubos na yung mangga nilang tinda. Ayan si papa, nag-iihaw siya ng isda para pang dinner namin. Last day pala namin dito sa Bohol ngayong araw guys kasi bukas uuwi na kami ng Negros Oriental. Mga 4 days din kami dito sa Bohol. Hindi ako masyadong nag-vlog. Si Dimitri lang yung nag-vlog talaga dito sa Bohol. Kasi nga, nagkasakit sa kami. Ako nag-start na Makati yung lalamunan ko sa 3rd day namin dito sa Bohol. Tapos si Yuri pa, nagkasakit since birthday niya. Ubo, sipon, lagnat. At saka si Dimitri din sa last day namin sa Bohol para din siyang nilalagnat. Tapos kumatin na din daw yung lalamunan niya. Na hawaan kami kay Yuri. Buti na lang, ito si Mia naman, parang napansin din ng kapatid ko na medyo parang kanina pagka uwi namin galing sa market ay parang may sipon daw si Mia. So ayan, nagbanding-banding ang maglola dito kasi nga mamimiss na nila si Mia, si Yuri. Si Mia, next time pag pumunta sila dun sa amin sa Negros, siguro mga December, bibisita sila parents ko sa amin sa Negros. Malaki na si Mia nun, mga 1-year-old na si Mia nun. Ayan, sinulit-sulit ni mama ang kanyang mga apo. At ito na nga, kinabukasan, maaga kaming nagising kasi maaga yung biyahe namin, mga alas 6 yung biyahe namin. Papuntang Cebu, sa Cebu City kami dumaan, tapos galing Cebu City, mga 4 hours, around 5 to 6 hours pa ang biyahe bago kami makarating sa aming bahay. Early in the morning. Babay na, baby. Ano na, bilin dia? Dalaran niya yung nair habilin. Bye-bye na. Asadam. Bye-bye. Bye. Bye, thank you very much. Bye-bye.
Yuri, why are you crying? Bye-bye. Hindi na ako nag-vlog-vlog kasi sa sasakyan pa lang pauwi sa Negros Oriental ay sobrang iniubo at sinisupo na ako. Tsaka si Yuri din, parang bumalik yung ano niya, malakas na ubo niya at medyo mainit-init si Yuri. Well, on the way nga pa uwi din dun sa Negros Oriental, uminom kami ng gamot. Lalo na ako kasi grabe talaga nakakapagod. Hi guys! Magandang umaga everyone. We're very sad. Meron pa rin kaming mga sakit. Si Yuri okay na siya. Na wala na siyang ubo at sipon at lagnat. Kaming Dimitri meron kaming sipon at ubo pa rin. Nilagnat ako nung nakaraang mga araw. Pero ngayong araw wala na akong lagnat. Pero si Mia, nilagnat na naman siya ulit kagabi. Nung nakarang araw, nilagnat din siya. Tapos, naging okay siya. Tapos, ubo at sipon naman. Kagabi, bumalik yung lagnat niya. Mainit siya. Actually, dinala namin siya sa ospital noong Sunday. Nag-emergency kami kasi mainit siya. Tapos, sabi ng, iniresitahan lang siya ng doktor ng paracetamol. 37 plus yung, yung temperature niya. Sabi ng doktor, wag na naming bigyan ng paracetamol pag hindi nag-38 and above. So, hindi namin siya binigyan ng paracetamol at nawala naman yung lagnat niya pero ngayon ay meron na naman siyang ubo. Sobrang tigas ng ubo niya. Hindi siya makatulog ng maayos kagabi. So, nagpa-appointment kami ulit sa pedya niya ngayong araw. Punta kami ng Ace Hospital sa Dumaguete para ipa-check up si Mia para maresitahan siya ng pang-ubo. Kasi super nakakaawa yung bata. Every time na umuubo siya, parang ako yung nasasaktan para sa kanya. Super na-stress na ako kakaano sa kanya kagabi. Pareho kaming walang tulog. Si Dimitri din may sakit. Ako may sakit. Si Mia, si Yuri okay na siya. Kasi si Yuri yung unang nagkasakit sa amin. Ngayon okay na siya. Since from Bohol pa to. Nung nag-birthday kami dun sa Bohol last week. Kay Yuri. Kawawa talaga ang bata. Pag ganitong mga edad na bata, baby pa magkasakit, super kawawa talaga. Ako yung nasasaktan para sa kanya. Every time na umuubo siya, sumasakit yung dibdib ko. Let's go! Tapos ako din, meron pa din akong sipon at ubo, pero sabi ko nga, sana sa akin na lang lahat. Wag lang kay Mia kasi nakakawawa yung bata kagabi. Hindi siya makatulog ng maayos, laging nauubo. Since kahapon pa yung ubo niya nagsimula mga mga tanghali. Hapon na yun. Kaya ngayon lang kami pupunta ng pedya niya. So let's go guys. Si Yuri, iwan lang namin dito sa aming helpers kay Ate Abloy. Kasi si Mia nga ay meron pa siya, nag-change na yung voice niya ba? Ano tawag doon? Sa Bisaya, napagaw. Basta na iba na yung voice niya sa kakaubo niya. Kakaubo ng malakas, matigas kasi yung ubo niya. Kagabi, matigas yung ubo niya. Pero ngayon parang naman, medyo soft na. Pero for in case, dadalhin namin siya doon sa kanyang pedya. Kuya, be a good boy there, okay? See you later. Kawawa talaga ang aming baby girl. Oy. Hindi siya makatulog ng maayos kagabi. Inom ako ng maraming tsaa nga para sa kanya, para madidi niya. Yung tsaa na herbal para pang-ubo. Tapos, yan, mga tsaa-tsaa lang talaga ininom ko. Para sa akin at para kay Mia, para madidi niya. Oh, poor little girl. Ubo na lang at sipon ang meron siya ngayon kasi nawala na namin yung lagnat niya kaninang umaga. Kagabi lang talaga bumalik. Medyo mainit siya kagabi. Mga 37 plus.
We're going to your doctor. Oh. So rain and the itsy bitsy spider went up the spout again. The itsy bitsy spider went up. Mag second breakfast muna kami kasi nagutom kami. Kakarating lang namin. Yung hospital nandyan lang banda, malalakad lang from here. Mga 2 minutes. And nagpa-car wash din si Dimitri dyan. Kasi marumi na yung sasakyan namin galing travel sa Bohol. And mag-breakfast kami. Second breakfast kasi nagutom. Ano pa, 10:30 pa yung appointment ni Mia. Mga 10 pa ngayon. So may time pa kami mag-breakfast. Hot noodles with egg. Okay. Let's eat. Second breakfast. Kasi nag-oatmeal lang kami kanina. Nagutom ka agad. Wow, ang dami pala nito. May egg, may spam. Emergency. Ay, ito na diretso na lang yung emergency. Check up na kami kay Mia na resitahan na siya ng mga kailangan naming bilhin na gamot niya. Doon kami bibili sa may pharmacy sa Robinsons. Kasi kasi bibili din kami ng mga groceries. May niresita si Doc na pang ubo niya, pang sipon, antibiotic siya. At para sa kanyang may mga muta-muta kasing lumalabas sa mata niya. Sabi ni Doc, may ano daw virus. Kalimutan ko yung sinabi niya na findings niya. Basta complicated na pangalan, baka nasa baby book yun. Babasahin ko mamaya. So sabi niya, i-drops ko lang yun. Tapos niristahan kami ng saline na spray pang wash sa kanyang ilong. And ano pa, nebulizer. Kasi para makahinga si baby ng mas mabuti kasi may sipon din siya. Kung hindi pa ma-okay si Mia yung pakiramdam niya, kailangan namin bumalik para magpa-CBC. Pero sana mag-okay na siya after nitong antibiotic na niresita ni Doc. Sana mawala na yung ubo niya at saka sipon para hindi na kami bumalik dito. Well, actually, kailangan pa namin ting bumalik sa pedya niya for her immunization kasi dapat nung May 19 yung immunization na yung second dose ng Penta vaccine yata yun. Pero hindi kami nakapunta kasi nga nandun kami sa Bohol tapos after naman ng Bohol nagkasakit siya. So, pag na okay na siya, magpapa-immunize kami ng second dose ng Penta. Nakatulog na yung bata dito sa sasakyan. Kinarga ko lang siya kasi malapit lang naman na ang Robinson dito. Ayaw niya kasing magpalapag. Kawawa talaga ang bata eh. Nakatulog siya sa sasakyan kanina papunta dito. And ngayon naman natulog siya. At least nakakapagpahinga siya dito sa sasakyan. Kasi kagabi talaga wala siyang pahinga. Kaming dalawa wala kaming pahinga. Umuubo siya, umuubo din ako. Kasi meron pa din akong ubo. Mga ilang gabi na kaming walang ayos na tulog. Kasi galing pa sa pagkakasakit ni Yuri doon sa Bohol, wala kaming maayos na tulog.
Sana maging okay na ang lahat. Okay na si Mia para makatulog na kami, makapagpahinga na. Hopefully, pag napainom ko na siya ng gamot mamaya. Ang dami ding mga babies kanina sa clinic. Sa office ni Doc. Siguro ano talaga tong sakit na to ngayon. Parang season ng sakit na to ngayon. Dami ding bata doon na inuubok at sinisipon, lagnat, kapareho ng kay Mia at kay Yuri. Смотрите, как отлично машину помыли. На самом деле мы ее не помыли. Мы дома уже склейка. Кто тут стучит? Все, купили продуктов, вернулись. У Амилии температура 38. Надо парацетамол давать, если выше 38 сказали. Нормального пластилина нету. О, колбаску какую выделил. Вот. Magandang hapon, everyone. Trabaho si Dimitri. Kakarating lang namin ng bahay. Si Mia, pinainom ko ng paracetamol. Kamusta na kaya ang aking garden? Nasira yung mga kamatis, guys, kasi nung nasa Bohol kami, araw-araw umuulan dito. Actually, until kahapon umulan. Ngayon lang na araw na to walang ulan. Pero maraming bunga ang ating patola. Ayun ang kamatis. Uy, yung iba namatay. Kasi ayos ng kamatis yung palaging umuulan, maraming tubig. Na overwater siguro to. Pero may malaking bunga dun, oh. May isang malaking bunga. Tapos may mga maliliit. At least makapag-harvest tayo niyan. Sobrang laki nito, wala na, matanda na to. Ayaw pa duulas, Abigail. Sabi ko kay Linden, huwag ka lumapit sa amin. Kasi nakakahawa to si Mia. Ay, wow! Ang aking repolyo, may isang repolyo. Wow! Finally, nakapagpatuba ako ng repolyo. Isa lang. Magtatanim ako ulit ng repolyo. Meron pa akong seed ng repolyo doon. Yun, may avocadong tumubo dyan. Lilipat ko na lang yan. Tapos may mga tawag dyan, spring onions, tsapa. Ayan, carrots. Hindi ko na naalagaan yung garden ko, guys. Simula nung nag-travel kami sa Bohol. Kasi nagkasakit nga kami. Oh, grabe ang tataba ng basil, oh. Basil. Tataba. Carnival na. Lahi among gabi, lahi pag among kalaba. Ano bang to gabi? Tawon. Nangyari sa pipino. Alien. Kulang ugo, ana. Kulang ugo. Ang yari sa mga kamatis, namatay. Chi, ay. Mama lagi to sige, may ulang to itong Bisaya. Aha. Dili ra gud ng lima dere sila ka ng lima dere. Pero namunga man ang usa, oh. Nagyelo ang mga dahon. Sayang yung mga kamatis. Nakakalungkot naman ang nangyari sa aking kamatis. Ang daming kamatis. Galing yun na Russia. Galing sa Russia yung mga kamatis na yun. Meron pa naman ako mga seedling na galing sa Russia. Hindi ko pa na tanim lahat yung mga buto.
Pero yun, sayang. Maganda naman ang tubo no, nung simula pa. Ngayon lang na ganun na sila kalaki. Nag-start kumulot yung mga dahon, tapos nag-yellow, parang yung iba namatay na. Kasi palaging umuulan din dito. Siguro ayaw ng kamatis sa sobrang dami ng tubig, no? Overwater siguro. Or kaya kulang sa nutrients. Pero nilagyan ko naman yun ng kalfos. Tapos mga tae ng baka. Ewan ko ano nangyari doon. Try na lang tayo ulit. At least may tumubo doon na mga iilan na kamatis. Sana makapag-harvest tayo. Sana tumuloy yun. At least makatikim tayo ng mga iilan na kamatis. Luto na. Yummy. Kabutangan ni mo ni chicken powder, te? With beef. Higop tayo ng sabaw. Lami? Bite it. Init? No yummy. No yummy, kalami ana. No yummy kuno, no yummy. Kayami ana oh. Sarap ng mainit na sabaw sa lalamunan. Dako apod ana oy. Gamaya ra, ayun ang daghan kaayo. Nahulog. Lami. Yummy, ha? Ayan ang baby girl. Nakatulog na siya sa wakas. Kawawang baby. Ubo siya ng ubo kanina. Tapos tumaas yung temperature niya. 38.1. Pinainom ko siya ng paracetamol. Okay na. Wala na. Hindi na siya mainit. Mamaya, papainom ko sa kanya yung niresita ng doktor ng antibiotics. Mga 7 p.m. mamaya. Kakatulog lang yan. Lagi ko lang pinapadidi si Mia kasi yun yung advice ng doktor. Padidi lagi. Kasi may mga antibodies yung breast milk. So, it's good for baby. Nakakatulong to na makarecover siya. Uyat din ako kagabi. Wala kaming tulog. Pero kami ni Mia walang tulog. Si Dimitri din. Kasi si Yuri iyak din ang iyak kagabi. Tapos, may mga hirap talaga magkasakit na buong pamilya magkasakit. Mahirap. Buti na lang nandito yung helper namin si Ate Abloy. Malaking tulong siya sa amin na linis dito sa bahay, magluto ng pagkain habang hindi pa ako masyadong nakakagalaw sa kusina. At maglaba ng aming mga damit. Okay guys, magnanap lang ako. Kasi
Our neighbors are fighting. No. Just fighting. Okay, I'm gonna edit my videos, vlogs. Baby sis just woke up from her nap. Mabuti naman at nakatulog ang bata. Sana mamaya makatulog siya ng mahimbing din. Mataas-taas yung tulog niya kanina, yung nap niya. Si Papa muna ang magkakarga kay baby kasi nag-i-edit ako dito ng video. Ayan ang ine-edit ko na video. Naubo-ubo na naman siya ulit. Umiyak siya. Pinadidi ko muna. Sleepy ulit. Lumabas naman yung mga muta-muta niya sa mata. Dimitri is also trying to work there. Inside the room. I'm making lollipop. What's that? Lollipop? Is it real? No. Yung si Yuri, may upo pa rin pala si Yuri kaunti. Pero hindi na malala. Pinainom ko rin siya ng pang-ubo niya. Yeah. Watching Peppa Pig si Yuri. At naglalaro siya ng kanyang clay. Lollipop? Wow, thank you. Put it please on the table. And that ice cream is also for me. It's frozen. Frozen. Your nails are full of clay. Kuya, put on some t-shirt there. Because you're still sick. You're not fully healed yet. Kuya, did you finish eating your soup already? Did you like it? Is it yummy? Pumayat lalo si Yuri nung nagkasakit siya. Nilagnat siya ng birthday niya, nilagnat. Wala siyang gana sa pagkain. Ngayong araw lang siya, kahapon lang siya, nagkagana ulit. Kasi hindi na masyadong matigas yung ubo niya. Dinner time! Kuya, don't scare them. Dinner time for the doggies. Sure, ne? Baka is on a diet? Why is she only Today in drinking our water? menu is I am a gummy bear! I'm gummy bear! What about Baka? Baby sis is laughing at Kuya. I am a gummy bear! Sipon, Papa. Can you wipe her sipon? Oh, yeah. Sipon, I am a sipon. gummy bear! I am a gummy Hurry bear! up, Papa. Oh, yummy. Gummy. Si Mia, kahit may sakit, laging nakangiti. Yes, why? Maybe need to take Oh, out yeah. suck. Yeah, later before sleeping. Oy, poor girl. I am gummy bear! I am gummy bear! Oh, yeah. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, gummy, I gummy, am gummy. gummy bear! Baka, no I karo. am gummy bear! Свинка. I am gummy bear! Sure, ne? I am a gummy bear! Yes. I'm a gummy bear! Oh, yeah. Baka, where is your... Ayan guys, ayan po ang mga dala naming saging galing Bohol. Ang daming saging, binigyan ko na yung yung helper namin si Ate Abloy. Oh. Si Ate Abloy binigyan ko na. Hindi pa ako nakapagbigay kina Lenlen at yung ibang kapitbahay namin kasi busy ako dito. Hindi ako lumalabas ng bakod namin. Minsan lang pag bumisita ako sa garden. Super kati ng lalamunan ko. Mag-gargle ako nito. Nabili namin kanina sa Robinson's Market. Let's gargle this. Papa, you also need this. Guys, magpapagaling lang kami, magpapahinga lang, tapos magkita-kita naman tayo guys sa susunod na vlog. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa vlog na to. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-subscribe sa aming channel. And
At mag-ingat po kayong lahat. Paalam!